Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kung ikaw ay isang babae at walang asawa, makinig kang mabuti dahil para sa iyo ang kasaysayang ito na ating tampo sa linggong ito at ating pinamagatang nilikhang mapanlinlang sa isa na namang gabi ng lagi. Sino ka? Bilisan mo na ang paglalakad mo. Ito na nga't halos magkandarapan na ako sa pagmamadali eh. Kung bakit naman kasi sobrang dilim ng dinadaanan natin. Halos wala na ako makita. Sa susunod kasi, iklian mo naman ang pakikipaguntahan sa kumaring Elsa mo nang hindi tayo naabot ng hating gabi sa pag-uwi. Kawawa naman ang anak natin na nag-iisa sa bahay. Manuhag mo na ako sermonan. Ikaw nga itong halos ayaw mo nang tumayo sa pakikipag-inuman kay kumpare. Ako pa sinisi mo. Kaya malapit na tayo sa bahay. Natatanaw ko na. Ay, salamat. Kapagpapahinga na rin tayo. Ano yun? Galing sa bahay natin. Oh, Diyos ko! Andy! Si Minda! Ang anak natin! Minda! Minda, anak! Ano nangyari? Bakit punit ang damit mo at ang kalat ang mga gamit dito sa loob ng kwarto mo? Anak, sumagot ka! Laura, tingnan mo. Ang kanyang... Oh, Diyos ko! Dugo! May dugo ang kanya! Ah! Hindi! May kumahasa sa anak natin! Balikan natin ang kasaysayang tampo sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Mang Andy,
Magpapaalam na ho ako. Kumusta, Dindo? Nagkausap pa kayo ni Minda? Hindi ho eh. Ayaw ho niya magsalita. Titingin sa akin tapos bigla na lang iiyak. Hindi ko alam kung may galit siya sa akin o ano. Wala naman ako natatandaan na ginawang masama o mali sa kanya. Pagpasensya mo na sana ng anak ko. Baka may sumpong. Hayaan mo't kakausapin ko. Kayo ang bahala. Sige ho, aalis na ho. Sige, mag-ingat ka. Salamat ho. Pakisara na lang ang pinto paglabas mo, ha? Andy? Flora, Andy, hindi kaya dapat sinabi natin sa kanya anong nangyari kay Minda? hindi niya dapat na malaman. Pero magkasintahan sila. Karapatan din niya na malaman ng totoo. At pagkatapos pandidirihan niyang anak natin, Flora, iniisip ko lang ang kapakanan ng Minda. Lalo na sa panahong ito. Hindi mo ba naiisip? Kapag nalaman ni Dindong totoong nangyari sa kanya, maaaring iwan niya ito. At baka hindi kayanin ni Minda. Huwag na nating dagdagan pang bigat na dinadala niya. Sana'y naunawaan mo ko. Ang hayop kasing yun Kung sino man ang rapist na yon, sana mamatay na siya. Mahal, saan ba tinatanaw mo? Oh, ikaw pala, Malke. Naiiba ba siya? Sa lahat ng mga babae, ginawa mong laruan? Espesyal ko siya sa iyo. Tinitingnan ko lang siya. Bakit hindi mo napitan? Ayaw mo namang gawin yun, di mo? Baka matakot siya. Ginawa ko na. Natakot na siya sa iyo. Pero may paraan naman, hindi ba? Ang mga katulad na kaya mag-anyag ka. O kaya, gayahin pa ang sino sa kanila. Kaya natin silang lupog gamit ang ating mga kapangyarihan. Andy? Gising ka pa? Oo, bakit? Wala ka bang napapansin? Napapansin ano? Wala kang naririnig? Meron nga. Mga nagkakahulang mga aso sa labas. Ano ka ba? Hindi yun. Ah, Kundi yung mga halinghing ng kabayo. Hindi mo naririnig. oo nga, no? Pero ano naman nakakapagtaka doon? Baka alaga lang yan ang mga kapitbahay natin. Sino naman? Wala namang nag-aalaga ng kabayo dito sa lugar natin. Alabaw at baka, oo. Pero kabayo, ewan ko. Malay mo naman. Baka meron na. Sige, matulog ka na. Pero Andy, O siya, hayaan mo bukas. Magtatanong-tanong ako. Alamin ko sa mga kapitbahay natin kung nag-aalaga sila ng kabayo. Tulog na. Si Minda, bakit hindi pa sumabay sa atin? Baka nagugutom na yun. Kanina sa almusal, hindi rin siya kumain. Abay, baka kung ano nang mangyari sa kanya. busog daw siya Hayaan mo na. Dadalang ko na lang pagkain mamaya. Ay, siya nga pala, Flora. Di ba kagabi, sinabi ko sa'yo, naalamin ko kung sino sa mga kapitbahay natin ang nag-aalaga ng kabayo. Oo. O ano? Alam mo na ba kung kanino? Wala. Ano? Anong wala? Walang nag-aalaga ng ganong hayop. Pinuntahan ko ng lahat ng mga bahay-bahay dito sa lugar natin, pero wala akong nakitang kabayo. Pero Andy, hindi ba kagabi dinig... Ano yun? Ano yun? Si Minda! Nagsusuko na naman! Ano? Na naman? Oo! Lalo na sa umaga.
Ang sabi niya, nangangasim daw ang sikmura niya at mapili din siya sa pagkain. Sinabi mong mapili siya sa pagkain at laging nagsusuka. Oo. Di ba ganun ka kung nung maglihi ka? Hindi kaya buntis si Minda. Balikan natin ang kasaysayan sa linggong ito. Sa isa na naman, gabi ng abi. Masaya kaya katikman dahil bilog na bilog ang buwan. Marami na kabilugan ng buwan ang dumaan. Ngayon na kita nakita na ganyan. Bakit? Ano ba pagkakaiba ngayon sa mga nakaraan? Malaki. Napakalaki, Balker. Pwede ko bang malamon? Ano ba talagang nararamdaman mo, anak? Nag-aalala na ako sa'yo. Hindi ko po alam, inay. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pakiramdam ko, maraming pagbabago ko nararamdaman sa katawan ko. Ako, Diyos ko. Nay, natatakot po ako. Paano kung nagbunga ang ginawang pangahalay sa akin ng rapist na yun? Huwag naman sana. Kapag nagkataon, anong mangyayari sa relasyon namin ni Dinto? Baka iwan niya ako. Inay, hindi ko kaya. Mahal na mahal ko ang kasintahan ko. Huwag ka muna mag-isip ng ganyan. Hayaan mo. Kukumbinsihin ko ang tatay mo. Patitingnan ka namin sa doktor. Sana, huwag magkatotoong hinala natin. Huwag sana. Bakit tumututol ka? Dapat lang naman na patingnan natin siya. O hindi man sa doktor, sa isang hilot. Para malaman natin kung ano bang kanyang tunay na kalagayan. Hindi maaari, Flora. Hindi, hanggang ngayon ba naman, ang kahihiyan pa rin ang iniisip mo? Hindi ba dapat ang kapakanan ni Minda ang dapat mong pahalagahan? Yun ang dahilan. Pinahalagahan kong kanyang kapakanan. May pinaplano ko. Ano? Opo. May tao. Magandang gabi po. Tignan mo sa bintana. Oo. Opo. Sino nga, Flora? Hindi ko kilala eh. Isang napakakisig na lalaki. Balikan natin ang kasaysayan ng sa linggong ito. Sa isa na naman, gabi ng Ikaw kamo sinante. Oo. Taga saan ka ba? Bakit ngayon lamang kita nakita? Matagal na ako dito. Halos lahat nga ako ng mga naninirahan dito sa lugar natin. Kilala ko na. Ganun ba? Oo. Saan ka ba nakatira? Sino mga magulang mo? Maganda pala tong bahay nyo. Ah. Kahit medyo luma na. Maayos pa rin. Saka malinis. Alaga kasi. Saka hindi ko pinababayaan. Kung may nasisira, inaayos ko kagad.
Ayoko kasing lumaki yung problema kung sakali. Oo nga ho. Lalo na magkakaroon na kayo ng apo. Ano? Apo? Ang ibig kong sabihin, pag nag-asawa na si Minda at magkaanak, syempre, magkakaapo na kayo. Nante, ano bang sadya mo? At napasyal ka sa bahay namin. Balak mo ba na manligaw kay Minda? Sino ho bang nanti ang sinasabi niyo, Itay? Sino pa? Di yung bisita mo kagabi, yung magandang lalaki na tingin ko balak manligaw sa'yo. Ho? Hoy, baka malaman ito ni Dindo, ha? Baka magalit sa amin. Mabuti pa, kapag napasyal siya, sabi mo agad na huwag magduda at magselos. Itay, seryoso ho ba kayo? Oo. Teka, bakit ba ganyan ka kung magsalita at magtanong? O hindi ba? Pinaharap namin sa sayo ng inay mo. Bakit sa tono ng pananalita mo parang hindi mo siya nakausap? Sino ho? Si Nante nga. Wala ho akong nanti na nakausap kagabi. Huwag mo nga akong pinagloloko, Minda, ha? Malinaw pa ang mga mata ko. At kaming dalawa pa ng inay mong nagpatuloy sa kanya. Hindi kami nananaginip. Itay, hindi ang nanting sinasabi ninyo ang kausap ko. Hindi si Nante. Sino? Si Dindo ho. Hindi ho ako umalis ng bahay kagabi, mga Andy. Sigurado ka? Oo. Katunayan nga ho, narito ang mga kabarkada ko galing sa kabilang ibayo. At naginuman kami. Pagkatapos magkalasingan natulog na ho ako. Ganun ba? Oo. Bakit nyo nga ho pala naitanong? Wala. Wala naman. Dito, may kilala ka ba dito sa lugar natin na nagngangalang Nante? 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 Wala ho Mula pagkabata ko hanggang ngayon binata na ako, wala akong natatandaang may nakilala akong Nante. Taga rito ko ba siya? Sige, alis na ako. Pupunta pa ako sa bukid para bisitahin ang mga pananim ko. Magkape muna ho tayo. Hindi na, sa susunod na lang. Sige. Ano nangyayari sa mga Andy? Kung ano-anong tinatanong. At bakit niya sinabing bumisita ako sa kanila kagabi? Balikan natin ang kasaysayan tangkong sa linggong ito sa isa na namang gabi. O anak, halika na. Hugasan natin ang mga paa mo bago matulog. Ako na lang, Hunay. Hindi, ako na. Baka mahirapan kang alisin ang nakabalot na tela dyan sa mga paa mo. Nakakahiya naman po sa inyo. Malaki na ho ako 17 na ho ako. Kaya ko na pong gawin ng mga yan. Anak, mula pa nung maliit ka, ako na gumagawa nito. Sanay na ako. Sige na. Alam mo, magtatampo ako sa'yo kapag tumanggi ka pa. Sige ho. Lamig. Ayan. Tapos sasabunin ko. Sandali lang, ha? Nay? Ano na naman yun, anak? Bakit ho ba? Kailangan po pong balutin ng tela ang mga paa ko. Dahil nag-iingat lamang ako, anak. Mag-iingat? Hindi ba? Ilang beses ko nang pinaliwanag sa'yo. Opo,
Dahil hindi po pwedeng makita ng ibang tao mga paa ko. Para sa kapakanan mo. Para hindi ka pagtakhan o pagtawanan ng mga tao. Nahihirapan pa rin po kasi ako, nanay. Kasi, mahirap magpanggap na hindi ako nakakalakad. Pero ang totoo, kayang-kaya ko naman ho eh. Kahit pa makipagkarera ako sa kanila. Alam ko, anak. Pero pakiusap ko lang. Huwag mong gagawin. At gusto ko mangako ka na hindi mo ako susuwayin. Huwag mong ipakikita sa ibang tao ang mga paa mo. Para na rin sa kaligtasan mo. Nating dalawa. O ano, anak? Makakaasa ba ako? Oo, pangako, nay. Hindi makikita ng kahit sino ang mga paa ko. Maliban ho sa inyo. Ayon si Min. Natatanaw ko buhat dito sa kinalalagyan. Na siya. Nalalapit na ang panahon. May bibigay mo na sa akin ang ganap na kasiyahan. Ang aking pinakaasam. Ang aking pinakahihintay. Ang aking supling. Magpupunyi na naman ang hinaming tanan. Tay, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Wala, anak. Natutuwa lang kasi ko sa biglang pagbabago mo. Hindi ka tulad ng mga nakaraan na halos hindi ka namin makausap. Pati nga si Dindo na kasintahan mo halos magtampo na sa'yo dahil... Pasensya na po kayo, itay. Pinilit ko lang ho na maging normal sa kabila ng mga pangyayari. Kaya nagpapasalamat din ako dahil naunawaan ninyo ko. Pero, si Dindo... Minda, sinabi mo ba sa kanya nung magkausap kayo? Nagtanong po siya kung anong malaki kong problema. At sinabi niya na alam niya na ang lahat dahil binanggit niya daw sa kanya. Ano? Yun ang sabi niya sa'yo? Oo. Kaya nga natuwa ako nang sabihin niyang maluwag niyang tinatanggap ang lahat. At wala daw akong dapat na ipag-alala. Minda, paano malalaman ni Dindong kalagayan mo? Ngayong wala kaming binabanggit ng inay mo. Dahil sadya naming inilihim ito sa iyong kasintahan. Ho? Pero... bakit alam niya? Imposible yun. Anak, bakit? Ang tiyan ko. Ha? Masakit ang tiyan ko. Ano? Sobrang sakit. Ay! Anak, ang tiyan mo. Mabilis na lumalaki. Parang may gumagalaw sa loob. Sandali, tatawagin ko ang nanay mo. Dadalhin ka namin sa ospital. Balikan natin ang kasaysayan. Tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng gabi.
Andy, anong ginagawa mo? Bilisan mo dyan! Hirap na anak natin! Kailangan madala natin siya sa manggagamot! Anak! Ano? Nawala ng sakit. Ha? Hindi na humihilab ang tiyan ko, Nay. Ay, salamat po, Diyos ko. Pero, bakit ganyan ang itsura? Ang lalaki ng mga ugat sa tiyan mo. At punong-puno ng balahibo. Napakasaya nilang lahat. Lalo na sa tikbal. Dahil isa na ng buhay nagdagdag sa amin. Ako ko yun. Kailan magiging ganun ang pagkatapos? Wala akong matipunin sa aking mga kasama. Sumutin ko rin kaya ang ginagawa ng malaki ang tapanang para naman sumaya ako at dumami ang aking nangyay. Bakit hindi ka makipagsaya sa amin? Napakaliwanag ng buwan. Masarap sumaya. Halika. Pinanonood ko lang kayo. Masaya lang. Saluhan mo kami. Maraming mga inihanda si Tikbal para sa ating lahat. Bilang pagbubunyi sa kanyang tagumpay. Sige, susunod ako. Kakain ako ng mga inihanda ni Tikbal. Nay, bakit po pinagpapawisan kayo? Anak, may nangyayari. Ho? Hindi ako maaari magkamali. Nagbubunyi na naman sila. Sino ho sila? Ang mga nilalang sa dilim. Balikan natin ang kasaysayan ng buong sa linggong ito. Sa isa na namang gabi. Salamat. Nakatulog na rin si Minda. Napuyat siya masyado kagabi. Ganon din si Andy. Tama kaya ang desisyon namin na huwag na siyang dalhin pa sa manggagamot at baka magtaka at pag-usapan. Ay, ano ba itong hiwaga na nangyayari sa anak ko? Kinakabahan na ako. Tao po! Aling Flora! Mga Andy! Magandang umaga ho! Si Dindo yun ah. Hindi. Kailangan huwag niya makita si Minda. Pero anong sasabihin ko? Aling Flora! Ako ito, si Dindo. Bahala na. Buksan ko ang pinto. Andyan na! Sandali lang! Dindo. Magandang araw ho, Aling Flora. Ang aga yata ng dalaw mo. Si Minda kasi tulog pa. Mamaya pagising nun. Alam ko ho, pumunta lang naman ho ako ngayon para dalhin ang mga ito. Mga prutas? Oo, kailangan niya yan para lumakas siya at maging malusog ang kanyang dinadala. Ha? Dino? Alam mong... Galit na galit ho yata itong aso niyo sa akin ha. So! Banday! Tumigil ka! So!
Ayaw mo tumigil, ah! Eh, ba't nyo naman ho sa sinipa, yung Flora? Baka kasi makagat ka eh. Mahirap na, mahal ang mga gamot. Salamat ho sa pag-aalala. Eh, sige po, alis na ako. Pakisabi na lang sa kanya na dumaan ako. Oo, sige, Dindo. Salamat sa mga dala mo, ha? Abay, himala. Ngayon lang yata siya nagdala ng mga ito. Pero bakit parang alam na alam niya ang kalagayan ni Winda? Teka, bakit kanina galit na galit si Bantay sa kanya? Ang alam ko, kilalang kilala siya ng aso namin. Nilalaro pa nga niya ito. Pero bakit siya inasal kanina ni Bantay? Parang hindi niya ito kilala. Dindo, anak. Oy, tay, bakit po? Napapansin ko. Bihira ka na yatang dumalaw kay Naminda. Lagi ka na lang naririto sa bahay. Bakit anak? Nagkalabuan ba kayo ng kasintahan mo? Ewan ko ba, tay? Kasi nung huli kong punta sa kanila, ayaw niya akong kausapin. Hindi ko naman maintindihan kung bakit. Pero bakit ang sabi ni Andy, galing ka daw doon? At masaya naman kayong nag-uusap. Oo. Oo. Tay, matagal na ako akong hindi nadadalaw sa kanila. Dahil ang gusto ko, palipasin na muna kung ano man sama ng loob sa akin ni Minda. Kung meron nga. Kaya imposible magpunta ako doon. Nakikita niyo naman siguro, hindi mo ba? Oo nga. Hindi naman ako bulag. At isa pa, nagpapaalam ka naman sa amin kung aalis ka at pupunta sa kanila. Baka naman hindi akong tinutukoy ng mga Andy. Naalala ko nga pala, may binabanggit siyang isang tao na dumalaw sa kanila. Ang pangalan daw Nante. Yun, tama. Nante raw. Taga rito din daw sa atin. Pero sa tagal ko na rin abay wala akong kilalang tao na ganun ang pangalan. Narinig ko na ang pangalan yan tay. Itinanong din sa akin yan ni Mang Andy. Nante. Teka, may naalala ko, tay. Anong naalala mo? Si Aling Elsa. Minsan nangangahoy ako sa bukid nung medyo bata pa ako. Narinig ko, naglalakad siya. At tinatawag niya ang pangalang sinabi niyo. Ha? Tama. Tay, hindi kaya doon siya nakatira sa bahay ni na Aling Elsa? Aba, hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag niyong sabihin nagkamali ako ng dinig, Aling Elsa. Maaari. Sige na, pwede ka na umalis. Marami pa akong gagawin. Akala ko pa naman, dito siya nakatira sa inyo. Kasi baka nga totoo na may karibal na ako kay Minda. Ano sinabi mo? Yan daw kasing nante na sinasabi ko sa inyo. Dumalaw daw sa kanila. Yun ang sabi ni Mang Andy. Ano? Bakit ho, Aling Elsa? Wala. Bakit parang nabigla kayo nang sabihin kong karibal ko sa kay Minda? Baka naman ho pinaglilihiman niyo ko. Sabihin niyo naman sa akin ng totoo. Kilala niyo ba talaga si Nante? O hindi? Sabihin niyo sa akin ng totoo. Ay, salamat. Tapos ko na rin ito tinatahi ko. Naantok na rin ako. Magtulog na nga. Bukas maaga na naman akong gigising dahil sa dami ng akin dapat na gawin dito sa bahay. Anong oras na kaya? Ano yun? Si Banta? May tinatahulan yata. Oh, ay bakit parang takot na takot naman? Bakit? Parang
merong nanakit sa kanya. Buti pa, bumaba ako. Titignan ko. Magmamadali ako. Sa may hagdanan ko lang naman siya itinali. Narito na ako. Pero, Bantay! Bantay! Hindi sumasagot na. Dati naman kapag tinatawag ko, lumalapit agad. Pero ayun siya. Ayun. Bakit hindi kumikilos? Lalapitan ko. Bantay! Bantay! Flora! Diyos ko! Oh, Diyos ko! Bakit? Ano nangyari? Adi! Adi, Minda! Tingnan niyo si Bantay! Duguan siya. At turog ang ulo. At bali ang mga buto sa katawan niya. Sino may kagagawa nito? Narinig ko kumakahol siya kanina. Oh. At pagkatapos parang natakot. Parang nasaktan. Nang bumaba ako. Ayan. Ganyan na siya. Parang hindi tao may gawa nito sa kanya. Bantay! Halimaw lang ang maaaring gumawa nito. Balikan natin ang kasaysayan tampok sa linggong ito sa isa na lamang gabi. Nakita ko ang ginawa mo, Tikman. Ang mga katulad niya ay dapat lang na hindi magtagal sa mundong ito. Masyado ka naman yata naging malupit sa hayop. Ipinakita ko lang sa kanya. Kaya lang, ginanahan ako. Kulang pa nga ang ginawa ko sa kanya. Dapat inihagis ko siya sa balay upang lalo nagkatulog ang kanyang kasama. Maswerte ko rin siya dahil hindi ko ginawa. Ano? Eh di wala nang tagapagbantay si Minda dahil pinatay mo na. Hindi siya kailangan ni Minda dahil ako mas higit ang siya. Flora, pwede ba? Kalimutan mo na nangyari. Hayaan mo mamaya. Maghanap ako ng makakapalit niya. Hindi naman yun, Andy. Hindi yun. Ano? Natatakot na ako. Hindi ka ba nagtataka sa mga nangyayari? Hindi na karaniwan nito, Andy. Tingnan mo anak natin. Bigla ang paglaki ng tiyan ng hindi normal. At ayaw mong dali sa manggagamot dahil sa takot mo na mapag-usapan tayo. Pero hindi ka natakot na baka mapahamak ang anak natin. Flora. At si Bantay, ikaw na rin ang siya may sabi. Hindi tao ang maaaring gumano sa kanya kundi isang mabangis na halimaw. Andy, hindi kaya pinaglalaruan tayo na maligno? Gusto mong dalhin natin sa manggagamot si Minda? Huwag niyong gagawin yan. Elsa, Elsa, Huwag niyong gagawin. Kung ayaw niyong tuluyang mapahamak ang anak ninyo. Ipagpaumanhin ninyo kung nangahas akong pumasok dito sa bahay ninyo nang hindi man lamang kumakatok. bakit ka nagpunta dito? May gusto lamang akong kumpirmahin sa inyo. anong ibig mong sabihin? Maaari ko bang makita si Minda? Bakit? Andy, sabihin mo sa akin, buntis ba siya? Paano? Nagpapatawa ka ba?
paano namang mabubuntis ang anak ko? Gayong hindi pa naman sila nagpapakasal ni Dindo. Matino silang mga tao. Kaya imposibleng sinasabi mo. Kay Dindo, oo. Alam ko, hindi niya magagawa. Nakantiin man lamang kahit ang daliri ni Minda habang hindi pa sila nakakasal. Pero, ang isang nilalang, hindi. Ano bang sinasabi mo? Sinante. Siya ang nilalang na tinutukoy ko. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Alam ko. At ito lang ang masasabi ko sa inyo. Hindi siya ordinaryong tao, kundi nagpapanggap lamang. Naihibang ka na ba? Kung hindi kayo naniniwala, maghintay kayo ng konting panahon at makikita ninyo ang katotohanan sa sinasabi ko. Pagkatapos niyang isilang ang inyong apo. Balikan natin ang kasaysayan tampok sa linggong ito sa isa na lamang gabi ng labi. Dapat siguro kumilos na tayo, Andy. Huwag mong sabihin naniniwala ka sa mga sinabi ni Elsa. May basihan mga sinabi niya. Ano ka ba? Nakikita mo na kung ano nangyayari. Pero bakit nagmamatigas ka pa? Andy, maawa ka naman sa anak natin. Paano kung ikamatay niya? Ang totoo, natatakot na rin ako, Flora. Halos oras-oras, naiisip kong kalagayan ng anak natin. Dahil totoong may hiwaga. Kailangan maghanap tayo ng mahusay na albularyo para matingnan ang ating anak. Pero sabi ni Elsa... Wala siyang sinabi na bawal sa albularyo. Baka sa doktor ang ibig niya sabihin. Dahil ang pagkakaalam ko, kapag daw ang isang tao ay napaglalaruan ng mga maligno, napapahama kapag dinadala sa doktor. O sige, maghahanap ako. Pero gusto ko, ilihim lang natin. Ayokong may makaalam sino man sa mga tao sa lugar na ito. O sige, ikaw ang bahala. Pero kailan mo gagawin ang balak mo? Bukas na bukas. Babalik ako bago dumilim. Maigi na yun. Para walang gaanong makapansin. Hindi dapat mabunyag kanino man ang kalagayan ni Minda. Nakangisi ka na naman, Iqbal. Balke, nag-aagaw na ang dilim at ang liwanag. At mamaya, kapag ganap na ang kadiliman, lalabas na siya. May tatanong ako sa'yo. Ano yun, Balke? Sabihin mo. Handa kang sagutin? Oo, naghihintay ako. Bakit ba mas gusto mo ang mga tao kaysa sa mga kalahi natin? Alam mo ang sagot, hindi ba? Dahil mas madali silang punlaan kesa sa mga babaeng hikmana. Bakit ka pa nagtatanong ng ganyan? Wala na. Nagtataka na. Walang ibang dahilan? Wala. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Diyan ka na. Dahil naiingit ka sa mga babaeng tao na nakakaniig ko na gusto mong maranasan.
Balikan natin ang kasaysayan ng Mangkok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng Nay, bakit wala pang itay? Kanina pa tayo nakahanda pero hindi pa rin siya dumarating. Nasaan ba siya? Hayaan mo, anak. Darating na yun. Maghintay lamang tayo ng konting oras. Nora, Minda. Oh, hindi na pala siya eh. Nakahanda na ho kami, tay. Ha? Saan tayo pupunta? Andy, ano ka ba? Hindi ba galing ka sa paghahanap ng albularyo? Kung saan natin dadalhin si Minda? Albularyo? Oo, sa albularyo. Aalis na ho tayo, tay. Hindi. Dito lang tayo. Dahil malapit na ang oras. Ano? Andy, nag-usap na tayo, hindi ba? Magaganap na. Minda! Aray ko, Bakit? humihila bang tiyan ko? Parang may gusto lang. Diyos! Andy! Andy! Ano gagawin natin? Andy! Andy? Ano nangyayari sa'yo? Bakit parang nagliliyab ang mga mata mo? Manganganak na siya. Bumilis na tayo. Dalian mo. Kumuha ka ng mga kakailanganin. Andy, kanina, ang tingin ko sa'yo. Yan mo na ang sinabi ko. Kailangan magmadali tayo. Pero hindi ba dapat tumawag tayo ng hilot? Ako na ang bahala. Sige na. Andy! Gawin mo na ang sinabi ko. Lalabas ng anak ng Minda. At akong magpapaanak sa kanya. Salamat na lang. At nakausap ko si Tandang Karyo. Ang albularyong makakatulong sa kalagayan ni Minda. Hindi nga lamang sa mga kasama dahil medyo may katandaan at mahina ang katawan. Kaya tama lang ang sinabi ko na kami na lamang ang pupunta sa kanya. Pero kailangan kong magmadali. Dahil baka kung ano nang mangyari sa anak ko. Bibilisan ko ang paglalakad. Kailangan makarating kagad ako sa bahay bago maging huling lahat. Bakit ang iingay ng mga aso? Harinig ko na naman ang ingay ng mga kabayo. Parang kakagulo sila. Hindi ko maintindihan kung nag-aaway pa o nagkakatuwa. Ay, oo nga pala. Kailangan ko na itong daling kay Andy sa loob. Baka mga anak na si... Teka, si Andy ang magpapaanak kay Minda? Hindi naman siya marunong. Talong ipanganak ko si Minda, halos mataranta siya at hindi alam kung anong dapat na gawin. Pero bakit ngayon? Iyak ng sanggol! Nanganak na si Minda! Tama, madilim na. Siguro, nakapaganda na sila Flora at Minda. Malapit na ako sa bahay. Ano yun? Bakit parang ang daming kabayo sa harapan namin? At parang nagkakatuwaan sila. Saan sila galing? At bakit ang dami nila? Oh, iyak ng sanggol. Parang galing sa bahay. Sino ng anak? Imposible namang si Minda. Anong nangyayari? May sumigaw. Galing sa bahay namin, parang si Flora. balikan natin ang kasaysayan ng Mangkok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng
Bakit? Anong nangyari? Nagtatanong ka pa? Ako ang dapat na magtanong sa'yo. Bakit ganyan ang itsura ng anak ni Minda? Ha? Ano? Bakit ganyan? Teka. Naguguluhan ako, Flora. Kararating ko pa lang. Nagtataka nga ako kung bakit may kakaibang nangyayari dito. At anong sinasabi mo, anak yan ni Minda? Ay, kakaibang kanyang itsura. Pero ikaw ang nagpaanak sa kanya, hindi mo alam. Anong ako? Kararating ko lang. Nagmamadali nga ako dahil narinig kong sigaw mo. Anong malay ko sa pagpapaanak? At bakit walang malay si Minda? Ano ba sinasabi mo? Ikaw ang naririto kanina. Inutusan mo pa ako ihanda ang mga kakailanganin sa panganganak niya. Ano? Inihanda ko pa lang yung mga sinabi mo. Narinig ko na yung iyak ng sanggol, tapos nawala ka. Teka, naguguluhan ako eh. Flora, sigurado ka ba na anak yan ni Minda? Oo! Bakit ganyan? Bakit ganyan ang kanyang mga paa? Parang mga paa ng kabayo. Nagtagumpay ka na naman, Tikmal. Muli na naman. Isang malusog na sanggol ang isinilang ni Minda. Napakasaya ng gabing ito para sa akin. May isa ka pang anak at nalalapit na ang takdang panahon upang makapiling mo na siya sa ating sariling daigdig. Alam ko. At matutulungan mo ako sa akin. Tulad ng natin, ikaw ang magdadala sa kanya dito. Upang tuluyan naman magkasama habang sige, masusunod ang gusto mo. Gagawin ko ang sinabi. Dadalhin ko sa iyo ang iyong supling sa nalalapit na taktang panahon. Ano tong nangyayari? Bakit ang sakit ng bato ko? Kakapain ko. Ha? Ano ito? Bakit may mga buhok na biglang tumubo? Ano yun? Parang ingay ng isang kabayo. Parang sa labas ng bahay namin. Sisilipin ko. Ha? Wala naman akong nakikita. Gusto ko lang siyang makita. Ha? Sino yun? Parang may nag-uusap. Ang inay. Kausap ang isang babae. Parang nagtatalo sila. Pero sino yun? Hindi ko kilala. Galit yung babae. Huh? Tumingin siya dito. Ngumati siya na parang nakikita ako. Hindi ba? Nakita ko na siya. Malapit na. Babalik ako. Kasama si Tikwa. Pagpunod siya, pagdahin sa kanyang tunay na daigdig. Umiiyak ang inay. Sino kayang pinag-uusapan nila? Sinong Tikbal? At sinong dadalhin nila sa sinasabi ng tunay na daigdig? Ha? Yung babae, naging itsurang kabayo. Ang mga paa niya, naging katulad ng mga paa ko. Bakit kami magkatulad? Sino siya? Balikan natin ang kasaysayan tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi
Tamang-tama, init. Ang sarap isawsaw ng pandesal sa mainit na kape. Ayan. Sarap talaga. Lindo! Lindo, anak! Tay, ba't humahangos kayo? Anak, magmadali ka. May nangyari. Ano ho nangyari? Kailangan mong pumunta sa bahay ni Minda. Nagkakagulo doon. Bakit ho? Basta, doon mo na malalaman. Halika na. Pero, Wala nang pero-pero. Bilisan mo na. bakit nga ho? May nangyari sa kasintahan mo na dapat mong makita. Tay, bilisan nyo. Kailangan makarating agad tayo sa bahay ni Minda. Ito gat, hinihingal na nga ako sa pagmamadali, anak. Nag-aalala ako sa sinabi ng nangyayari sa bahay nila. Huwag sanang may masamang nangyari sa kanila. Dahil kawawa ang pamilya nila. Lalo na ang kasintahan mo, anak. Bilisan mo natin. Oo, Dindo. Oo. Andy, maraming tao sa labas. Halos lahat yata ng tao dito sa atin. Nasa harap na ng bahay natin. Dahil yan sa ingay ng mga hayop kagabi. O, anong gagawin natin ngayon? Sara mo lang ang mga bintana at pintuan. Huwag na huwag kang magbubukas. Kahit anong mangyari. Pero paano kung hindi sila umalis? Ate! Si Celsius na. Andy, kasama niya si Dindo. Patungo sila sa may pintuan ng bahay natin. Paano? Bubuksan ba natin? Ha? Naku, bakit ngayon pa umiyak yan? Tiyak na narinig na nilang ingay ng sanggol. Ari Gande! Buksan mo itong pinto! Silenso ito! At kasama ko si Dindo, ang anak ko! Andy! Anong gagawin natin? Balikan natin ang kasaysayan ng Mangkok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Tay, narinig mo? Parang may umiiyak na sanggol sa loob. Oo, narinig ko. Kaninong anak yun? Malalaman natin yan kapag nakapasok na tayo. Kaya lang, kanina pa tayo kumakatok pero ayaw nila tayong pagbuksan. Ano ba talaga nangyayari dito? Kaya nga, iyon ang aalamin natin. Sige na, ikaw ang kumatok. Lakasan mo para marinig nila. Oh, ayan na. Minda? Magandang umaga ho sa inyo, Mang Celso, Dindo. Bakit ganyan ang ayos? Dito na lang sa loob ipaliliwanag sa'yo. At kung maaari, ikaw lang ang pumasok, Dindo. Ha? Bakit? Basta. Ito, ano? Sige anak. Dito na lang ako sa labas. Pasensya na ho kayo, Mang Celso. Pasok ka na, Dindo. Minda, ano ba talaga nangyayari? At ano yung naririnig namin iyak ng sanggol? Malalaman mo. At sana, kung ano man ang makita mo, manatili lamang dito sa loob ng bahay.
Anak mo? Paano? Dindo, patawarin mo ko. Naglihim ako. Anong ibig mong sabihin? May gumahasa sa akin. At ang batang yan ang bunga ng kahayupan niya. Ano? Totoo. At alam ko nagtataka ka kung bakit ganyan ang kanyang itsura. Pero hindi ko rin alam kung bakit. Hindi mo ba ako niloloko? Wala pa halos isang buwan nang uli tayo mag-usap. Hindi ko alam. Hindi ko alam ng gabing gasain ako. Akala ko nananaginip lang ako, pero totoo pala ang lahat. May lumapastangan sa pagkababae ko. Sino siya? Hindi ko kilala. Madilim. Pero may palatandaan ako. Mabalahibo ang kanyang katawan. At napakalakas niya. At nang mapadako ang mga kamay ko sa kanyang mukha. Parang hindi sa tao. Ang ano? Parang mukha ng isang kabayo. Hanggang ngayon, Nay, hindi mo pa sinasabi sa akin kung sino ang nakita kong kausap mo. Totoo po bang inala ko na may kaugnayan kaming dalawa? Wala. Wala. Pero bakit po magkatulad kami ng mga paa? Anak. Sige, Ay, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Kung bakit pareho kayo ng babaeng yun. At kung anong sadya niya sa'yo. Nay? Kaarawan mo bukas, anak. At 18 ka na. Kaya kinukuha ka niya na sa'kin. Pero ayoko. Oo. Kinukuha ko? Bakit? Dahil sa ama mo. Isang kakaibang nilalang ang iyong ama. Ginahasa niya ako noon. At pinunlaan. At ikaw ang naging bunga, anak. Nay, ako na po magbubukas ng pinto. Anak, maupo ka. Oo. Bago mo buksan ang pinto. Ha? Sino ka? Magandang gabi, aking anak. Ang kabayo! Balikan natin ang kasaysayan sa linggong ito. Sa isa na namang gabi. Hindi ako iniwan ni Tinto. Simula pa kaninang umaga. Naunawaan niya kaya ako. Tanggap pa kaya niya ako pagkatapos ng lahat. Tulog na tulog siya. Pati na ang sangkol. Linda, magandang gabi sa'yo. Aling Elsa, Pinatuloy na ako ni Andy at Flora. Naniwala sila sa akin. naniwala? Minda, pareho tayo na naging kapalaran sa kamay ni Tikbal.
Isa siyang tikbalang na nanggagahasa at nagpupunla ng kanyang lahi sa mga katulad nating babae. Sa dahilang nais nilang magpakarami at tayo ang pinakamadaling paraan. Ibig niyong sabihin, tikbalang ang nanggahasa sa akin. At ang sanggol na ito, anak niya. Hindi mo naman dapat napagtakhan pa, hindi ba? Nasa hitsura niya. At napakabilis ng pangyayari. Halos 1 buwan lamang nanganak ka. Sa bagay, hindi kita masisisi. Ganyan din ang naging damdamin ko nang ako ang nasa kalagayan mo. Aling Elsa, Ngunit ngayon, wala nang anak ko. Kinuha na nila at dinala sa kanilang daigdig. Ganyan din ang mangyayari sa isinilang mong sanggol, Minda. Pagsapit niya ng edad na 18. si Toto, anak ng tikbalang. Kaya pala, ang kanyang mga paa, lagi nakabalot ng makapal na tela. Oo, Minda. Kailangan matapos ng kabaliwan ng tikbalang na yon. Kailangan dito na magwakas. Paano? Si Dindo. Magagamit natin siya. Laban kay Tikbal. Anong gagawin niya? Kung papayag siya, may mga tutulong na sa kanya upang mabawasan ang panganib na kanyang susuungin. Laban sa nilalang na lumapastangan sa atin. At kapag nagtagumpay siya, makukuha ko muli si Toto. At hindi na rin mapapalayo sa iyo ang anak mo. Maaaring hindi mo pa siya tanggap sa ngayon. Pero kalaunan, mamahalin mo siya. Katulad ng ginawa ko. Minda, kumbinsihin natin si Dindo para sa ikatatahimik natin at ng mga babaeng maaari pa niyang maging biktima. Ayaw ko sa lugar na to. Gusto ko si nanay ko. Dapat makabalik ako sa bahay namin. Kanina, kausap ko si Balke. At may sinabi siya sa akin. Matutulungan daw niya ako. Pero dapat, mapapayag din ng nanay si Kuya Dindo na gawin ang plano. Dahil kung hindi, mananatili na ako dito habang buhay. Sana pumayag siya. Si Balke, tinatawag niya ako. Nakangiti siya. Ibig sabihin, maaaring pumayag na nga si Kuya Dindo. Pero kailangan kong gawin. Tutupad naman siguro si Toto at ang isang babaeng tikbalang para magtagumpay kami. Lamang kay Tikbal. At dito ang lugar kung saan isasagawa ang plano. Balikan natin ang kasaysayan tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng labi.
Salamat. At madali mo akong tinanggap bilang iyong ama. Natutuwa ako. Ako rin ho, Itay. Natutuwa. Tingnan mo, oh. Magkamukha na tayo. Makapal na rin ang balahibo ko tulad mo. Bakit mo nga pala ako dinala sa lugar na ito? Gusto ko lang muna magkasama tayo na tayong dalawa lang. Si Kuya Dindo, ayun o. Yun siya. Kailangan dumaan kami ron para makuha niya ang 3 ginintuang bukong tikbal. Tama. Tay, dun tayo oh. Sige, Oh, tayo na. malapit na kami. Nakahanda na si Kuya Dindo. Eto na. Anong tao? At nakakapit siya sa aking likod. Hindi. Kuya Dindo, dalian mo na. Hahawakan ko siya. Gawin niya ng madali ang dapat gawin. Narito na si Baki. Tulungan natin siya. Palis ka sa likod. Dindo, wag mo siyang sundin. Dapat magtagumpay tayo. Dali. Para matapos na ang kanyang kahibangan. Sige! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Mundo, salamat sa'yo. Kahit ganito na ang nangyari sa akin, pinakasalan mo pa rin ako. Dahil mahal kita. Talaga? Oo. Pati na ang anak mo. Mamahalin ko siya. At aariin kong sariling akin. Napakapalad ko. Hindi ka lang mapagmahal. Matapang pa. Dahil sa'yo, nakasama muli ni Aling Elsa si Toto. Ganun pala yun. Kapag wala na sa kapangyarihan ng tikbalang ang kanyang supling, unti-unti, nagiging normal ang kanyang mga anak sa tao. Katulad nitong anak natin. Tingnan mo ang kanyang mga paa, oh. Unti-unti, may nakikita akong pagbabago. Habang hawak kong 3 gininto ang buhok ng tikbal, wala na siya magagawa. Hindi siya obra sa akin. Dahil ako na ang Panginoon niya. At susunod siya sa lahat ng sasabihin ko. Wala siyang kapangyarihan. Hindi siya maaaring makapanlinlang dahil hawak ko na. Pero alam mo, hindi lang tayong maligaya ngayon. Ha? May iba pa? Oo. At alam mo kung sino? Sino nga? Si Balke. Isang babaeng tikbalang na gustong magkaanak. At siguro may pagtatangi rin kay Tikbal. Kaya yun ang dahilan kung bakit tumulong siya sa amin ni Toto. Para mautusan ko ito na ipigin siya. Akala ko, sa pelikula lang nangyayari to. Pati pala sa totoong buhay. Halika na. Pumasok na tayo sa bahay. Masyado na mainit ang araw. O sige, tayo na. Baka mangitim ang anak natin. Ay, umulan. Ang init ng araw ah. Bakit umulan? Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil may paniniwala ang mga nakatatanda na kapag may ikinakasal daw na 2 tikbalang, umuulan kahit sa kainitan ng araw. At tiyak, si Tikbal at si Balke yun.